Mukhang malapit ng magkasundo ang US at Iran para tapusin ang digmaan at buksan ang Strait of Hormuz. Bagamat nangyari na ito dati, sinasabi ng US at mga tagapamagitan ng Pakistan na inaasahang pipirmahan ang mailap na Memorandum of Understanding sa linggo, kasabay ng ika-80 kaarawan ni Pangulong Trump ng US. Malakas ang Memorandum of Understanding na ito, bagamat konseptual, maisa sa katuparan ito. Kung sakaling hindi ito mangyari na di ko inaasahan, gusto rin nilang pumirma nito tulad ko o higit pa. Parang mas gusto pa talaga nilang pumirma nito. Ito ay isang detalyadong Memorandum of Understanding. Ayon sa punong ministro ng Pakistan, maghahanda ang Islamabad para sa elektronikong pagpirma na dadaluhan online ni na US Pangalawang Pangulo J.D. Vance at tagapagsalita ng Parlamento ng Iran, Mohammad Bakir Kalibaf. Sa kabila ng positibong usad, magkaiba at kadalasay salungat ang mga probisyon ng bawat panig sa kasunduan. Ipinapahiwatig ng Iran na maaring hindi matuloy ang pagpirma sa linggo dahil nire-review pa nila ito. Nasa Tehran ang mga negosyador ng Qatar para pagtibayin ang kasunduan at binigyang diin ang mga alalahanin ng Iran na dapat munang maresolba bago mapirmahan ang MOU. Ayon sa ulat, may 4 na pangunahing isyong hindi pa nare-resolve, kabilang ang nuclear program ng Iran. Sabi ng US, ang nuclear program ng Iran ay bubuwagin at ang mga nuclear materials ay sisirain, aalisin o ililipat. Sabing Iran, ang issue sa nuclear, kabilang ang kanilang highly enriched uranium, ay pag-uusapan lamang sa loob ng 60 araw ng unang yugto kung aalisin ng US ang mga parusa. Panggalawang issue, ang Strait of Hormuz. Ayon sa US, bubuksan uli ang strait at hindi hahayaan ng Iran na magpataw ng transit fees. Ayon sa Iran, pamamahalaan pa rin nila ang strait at maniningil ng service fees, pero hindi ng transit tolls. Ayon sa Washington, hindi ilalabas ang pondo ng Iran hanggat hindi natutupad ng Iran ang kanilang mga obligasyon. Iginit ng Iran na mahalaga sa kasunduan ang pagpapalabas ng bilyon-bilyong dolyar at pagtanggal ng restriksyon sa pagbebenta ng langis. Tungkol sa pagpapalawig ng tigil putukan sa Lebanon, sinabi ng Iran na dapat itigil ng Israel ang pag-atake sa buong Lebanon dahil hindi napigilan ng US pinamagitan na tigil putukan ang mga pag-atake ng Israel. Samantala, nagpakilos ang mga hardliner ng rehimen ng kanilang mga taga-suporta upang atakihin ang pamunuan ng gobyerno ng Iran dahil sa pakikipagkasundo sa Estados Unidos, partikular na inatake ang mga pangunahing negosyador ng Tehran. Bagamat tila kakaiba ang batikos dahil kinailangang aprobahan muna ito ng matigas ang linyang establishmentong pansiguridad ng Iran, posibleng paghahanda ito sa mga problemang maaring lumitaw sa hinaharap, mapirmahan man ang kasunduan na yon o hindi.